Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Simbang gabi na at ito'y hudyat na malapit na ang Pasko. Subalit ngayong araw ng linggo, pinapaalala sa ating lahat na kung meron mang dahilan kaya tayo'y masaya, hindi ito ang mga bagay na nagbibigay lang ng panandaliang ligaya sa mundo. Ito ay ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo. Hinango niya tayo mula sa ating mga kasalanan at sa pangil ng kamatayan. Kaya't sa pasimula ng ating pagdiriwang, halina't pagsisihan ng mga nagawa nating pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan rin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sophonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpipista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon, at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag kang manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos.
Parang bayaning nagtagumpay, makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig. At siya ay masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Tayo pong lahat. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal na Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Pilipos. Nais niya na ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinahayag ang pananabik ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas na higit nilang maipadarama sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo ang din. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at tinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami,
Ano naman ang dapat naming gawin? Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng hindi totoo. Masyahan kayo sa inyong sahod. Naghahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Welcome back po sa mga ngayon lang ulit nagsimba. Palakpakan natin ang bawat isa. Pakisabi nga sa inyong katabi, kapatid, masaya ako, nandito ka. Sana bukas uli. At hanggang matapos ang simbang gabi. Lalo na pag-araw ng linggo. Nais kong ipaalala sa inyong lahat na ang simbang gabi ay mahalagang tradisyon para sa ating mga Pilipino, pero obligasyon pa rin natin na magsimba pag-araw ng linggo. At mas mahalaga ang magsimba linggo-linggo kaysa matapos ang simbang gabing ito. Amen ba yon? Dahil ang simba na kapag araw ng linggo ay obligasyon. Ang simba natin kapag simbang gabi, ito'y debosyon. Mas mataas ang obligasyon kaysa sa debosyon. Kaya inaasahan natin na kapag kayo'y nagsisimba ng simbang gabi, masipag din kayong magsimba kapag araw ng linggo. Amen ba yon? Siya nawa. Mga kapatid, siguro'y marami-rami na rin sa inyo ang naka-attend ng Christmas parties. Tama o mali? Ayan. Dapat ang mga Christmas party masaya. Pero sa totoo lang, marami na rin akong kilala, galing sa Christmas party, umuwing luhaan. Tanong niyo sa akin, bakit? Abay, inaasahang mananalo sa raffle, hindi naman nabunot. Tinitingnan na niya yung rep at saka yung TV kung saan ilalagay sa bahay niya. Ayun, hindi naman niya nakuha. Ano pa? Nag-prepare ng exchange gift. Pero kahit maganda yung regalong binigay niya, ang nakuha niya, bimpo, mug, at picture frame. Sakit ano? At yung iba na nagsimula ng mamasko, ang laki ng ampaw, ang liit ng laman. Dismayado, kaya yung kaligayahan napalitan ng kalungkutan. Alam niyo mga kapatid, ganyan talaga kapag hindi natin alam ang tunay na pinagmumulan ng kaligayahan kapag kapaskuhan. Dahil ang tunay na nagpapasaya sa atin, kaya tayo nagbabatian ng Merry Christmas, ay walang iba kundi si Kristo. Dumating siya upang palayain tayo mula sa kasalanan at kamatayan. Siya ang ipinahihiwatig ni Propeta Sophonias sa unang pagbasa na dahilan ng kagalakan sapagkat tayo'y pinalaya na, hindi lang mula sa mga dayuhan, kundi kagaya ng sabi ko, pinalaya tayo ni Kristo mula sa kasalanan at kamatayan. Kaya ito naman talaga yung totoong dahilan ng kasiyahan, di ba? Kaya masaya ang tao dahil siya'y malaya. What gives us joy? True freedom. Kaligayahan, kalayaan ang dahilan ng kaligayahan. Kaya ang hiling natin sa linggong ito, maging malaya tayo sa tatlong bagay. Let us be free from expectations. Let us be free from possessions and possessiveness. And let us be free from transgressions. Ano ang mga bagay na dapat wag bumihag sa atin? Expectation, possession, and transgressions.
Ano yung sinasabi nating expectation? Hindi ba? Kaya nga umuuwing luhaan ang mga umaattend ng Christmas party kasi nag-expect na mananalo. Hindi naman natin maiaalis sa ating kalooban na mag-expect tayo na magandang mangyayari. Amen? Well, in fact, kaya nga maraming nagsisimbang gabi kasi ine-expect natin, sabi nila, on the 9th day, matutupad daw ang wish mo. Totoo ba yon? Hindi. Abay, lagi kong hinihiling taon-taon na ako tumangkad. Hindi lang ako nagsisimba, nagmimisa pa ako. Hanggang ngayon, maliit pa rin ako. Dahil ang pagsisimba natin ay hindi lang para masunod kung ano ang gusto natin, kundi malaman natin ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Kaya tayo nalulungkot because we are enslaved by our expectations. Ine-expect natin lahat ng gusto natin mangyayari. Pero kailangan nating maging realistic. Kailangan nating maging totoo sa sarili natin na hindi lahat ng gusto mo, makukuha mo. Hindi lahat, kahit hilingin mo pa ito sa panalangin, hindi lahat ng gusto mo ibibigay sa'yo. Tanong mo sa akin, bakit? Hindi lahat naman ng gusto mo ay makabubuti para sa'yo. At least, in the eyes of God, not everything that we want will be good for us. O maaaring ito'y hindi makabubuti para sa ibang tao, kaya hindi ibibigay sa'yo. Kaya, ano ang itinuturo sa atin ngayon? Magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Magtiwala tayo sa kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Dahil sigurado, yung plano niya, mas maganda sa plano mo. Tama o mali? Yun eh. His plans are better than our plans. At yun yung panghawakan mo. Yun ang maging dahilan ng kaligayahan mo. Sabi nga ni San Ignacio, holy indifference. Sabihin nyo nga, holy indifference. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi po yung mawalan ka ng pakialam. Ang ibig sabihin ng holy indifference, may gusto kang mangyari, may kahilingan ka, kapag natupad yon, okay lang sa'yo. Pero kung hindi matupad sa'yo yon, kung hindi matupad yung hiling mo, okay lang din sa'yo. Bakit? Kasi alam mo na kapag hindi ibinigay sa'yo, may ibang ibibigay ang Diyos sa iyo. May mas magandang plano kaysa sa gusto mo. Amen? Gusto nyo bang maging masaya? Matutong magtiwala sa plano ng Diyos at wag lang panghawakan kung ano ang plano at gusto mo. Number 2, kung gusto ninyong maging masaya, be free from possessions and possessiveness. Minsan, ang expectation din natin, lahat ng bagay na mapapasa atin, atin lang. Masyado tayong nagiging sakim. We want more and we want our own. Gusto natin angkinin ang maraming bagay. Halimbawa, meron ka namang nagagamit na cellphone. Kailangan ba talaga iPhone pa? At kailangan ba talaga yung latest model pa? Ang gagawin mo lang naman, tatawag ka lang naman at magte-text. At mangangalap ng chika sa social media. Kailangan mo ba talaga o sakim ka na? Yan ba talaga ang magpapasaya sa'yo? Ang magpapasaya ba sa'yo ay mga bagay o mga gamit lang? Kasi kung yan ang magpapasaya sa'yo, bakit yung mga last year nagkaroon ng iPhone na bago, ngayon malungkot na sila dahil hindi bago yung iPhone nila? Bakit? Kasi lumilipas lang yung kaligayahan na idinudulot ng mga material na bagay. Nakikinig pa kayo? Kaya, wag yun yung panghawakan. Don't be enslaved by your possessions. Yung iba sa atin, galit na galit kapag yung gamit natin pinakikialaman ng iba. Ako din naman po, dati ganyan eh. Ayokong may gumagamit ng gamit ko. Ayokong may gumagalaw ng damit ko. At syempre yung iba, ayaw nilang nagagasgasan yung sasakyan nila, ayaw nila na dumudumi yung gadget nila. Pero sapat ba na maging mitya
ng pagkasira ng mga relasyon natin, yung pagkasira ng mga gamit natin? Hindi ba yung gamit na papalitan, pero yung samaan natin ng loob dahil sa mga gamit na nadumihan o nasira, hindi na maibabalik yung mga ugnayan na yon. Kaya let us learn how to identify what is really important. Talaga bang magiging masaya tayo sa mga bagay lamang sa mundong ito? O merong mas mahalagang bagay na pinagmumulan ng ating kaligayahan? Minsan, sa sobrang sakim natin, hindi lang bagay ang gusto nating ariin. Kung minsan, pati tao, inaari natin. I love you. Can I call you mine? Wow! Parang online selling lang ha, pa-mine na lang. Minsan nagiging mapag-angkin tayo, mga magulang. Akala ninyo minsan pag-aari nyo yung anak nyo. Kaya kahit mga simpleng desisyon, kayo pa ang mag-aangkin ng desisyon nila. May lumapit sa aking magulang, Father, kausapin nyo naman yung anak ko kasi ang gusto namin mag-engineer siya. Sabi ko sa mga magulang, alam ninyo, madali lang yan. Father, ano po ba dapat naming gawin? Kayo na lang kako mag-engineer kung gusto ninyo. Pero wag ninyong pilitin yung anak ninyo. Kung iba ang plano ng Diyos para sa kanila at iba ang nasa puso nila, hayaan nyo silang magdesisyon sapagkat kahit anak nyo sila, hindi nyo sila pag-aari kahit kailan. Tama o mali? You are there to guide, but you are not there to own their lives. Hinahanda nyo sila sa pagdedesisyon para sa kanilang sarili. Hindi nyo sila pag-aari na kayo ang magdedesisyon para sa kanila. Am I making sense? Mga anak, hindi nyo pag-aari ang inyong mga magulang. Own up to your obligations in life. Hindi po pwedeng hanggang matanda na kayo, sila pa din ang inaasahan ninyong susuporta sa inyo. Hindi nyo sila pag-aari. Kaya wag ninyong i-expect na magpapagod sila hanggang mamatay sila para lang maibigay kung ano ang pangangailangan mo. At kapag dumating na ang punto ng buhay na sila'y kukunin na ng Panginoon, please lang, huwag kayong madamot. Minsan, naintindihan ko naman na malungkot ang mamatayan. Amen? Pero minsan nalulungkot din ako na parang hindi natin nauunawaan yung pinagdadaanan ng mga mamamatay na. Puro tubo na ang nakakabit sa katawan. Tatawag ng pari para pahiran ng langis. Nalulungkot ako. Sasabihin ng mga kapamilyang umiiyak sa gilid ng kama, lumaban ka, wag mo kaming iiwan. Gusto kong sabihin, sige palit kayo, ikaw ang tutubuhan ko, siya iiyak dyan sa tabi mo. Masyado tayong makasarili. Gusto nating angkinin sila at nakalimutan natin na sila'y galing sa Diyos at dapat din silang ibalik sa Diyos. At dapat maluwag sa kalooban nating tanggapin niyon. Hindi natin pag-aari kahit ang mga taong pinakamamahal natin. Amen? Kaya kung kayo'y may karelasyon, kung kayo'y may nobyo o nobya, huwag ninyong hayaang diktahan kayo at huwag din naman kayong diktador. Bebe, kain ka na ha? Kakain ako kung kailan ko gusto. Hindi mo ko alila. Huwag mo kong diktahan. Huwag mo kong sakalin, huwag mo kong bihagin, sapagkat kung gusto mo kong mahalin at kung gusto mong maging masaya ako, dapat malaya ako sa relasyong ito. Tama o mali? Ganun. Hindi kayo magiging masaya kapag kayo ay alipin lamang. At panghuli, at tandaan natin, ano ang solusyon para wag tayo maging mapag-angkin, maging mapagbigay tayo. Kung paanong ipapaubaya natin sa Diyos kahit yung mga mahal natin sa buhay, yung mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, yung mga kayamanang meron tayo, yung mga bagay na meron tayo, maibahagi natin ito sa iba. Ano ang sabi ni Juan Bautista sa ebanghelyo natin ngayon? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain.
Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin. Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng hindi totoo. When we become generous, then we become detached from material possessions. Magiging malaya tayo sa pagiging mapag-angkin. At panghuli, palayain natin ang ating mga sarili mula sa kasalanan. Let us be free from transgressions. Ngayong panahon ng Adbyento ay panahon na humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawa nating kasalanan sa pamamagitan ng kumpisal. At ito rin yung pagkakataon na humingi tayo ng tawad sa mga nagawa natin ng masama at patawarin natin ang mga humingi na ng tawad sa atin. Hindi ka magiging masaya hanggat may kasamaan ka ng loob. Hindi ka magiging masaya hanggat alam mo sa sarili mo na may ginawa kang kasalanan sa Panginoon at ayaw mong ihingi ng tawad ito. Magiging totoo lamang na masaya ang Pasko kung magiging totoo ang pagtrato natin sa mga mahal natin sa buhay. Marami na namang reunion, baka marami din na naman ang plastikan sa reunion. Sana maging totoo ang pagtrato natin sa isa't isa. Magpatawad sa mga nagkasala. Patawarin ang mga nagkasala at tayo mismo humingi ng tawad sa Diyos sapagkat tayo ay nagkasala. Sana sa susunod na Christmas party, maging masaya na kayo dahil wala kayong masyadong expectation, dahil hindi ninyo hangarin ang maraming possession, at higit sa lahat, kayo ay malaya mula sa kasalanan sa inyong mga transgressions. Amen. Magsitayo pong lahat. Bilang mga binyagan sa Espiritu Santo at sa apoy, ilahad natin ng may pag-asa sa Diyos ang ating mga panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga sumisingil ng labis, nang hihingi ng may pamimilit at nagpaparatang ng di totoo ay matakot. Page 6 to 7. Parusang nararapat sa mga nang-aapi at di makatarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nanghihina ang kalooban ay huwag mawala ng pag-asa at mapalakas ng katiyakang si Jesus ay darating. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang mga yumao nating kapatid ay makapiling ng Diyos sa panahon ng pagtitipon ng trigo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Isama natin sa ating panalangin ang intensyon ng mga nagpamisa at idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Amang banal, pagbigyan mo kami sa aming mga kahilingan, manatili nawa kaming sumusunod sa aral ng mabuting balita upang marapat naming tanggapin ang pagdating ni Jesucristo ng aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Manatili tayong nakatayo, ipahayag muna natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Pinako sa krus na matay nilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo tayo habang inihahanda ang mga alay. Tayo pong lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap na itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang makapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa.
pala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang makas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kabiyak ng kanyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman naming ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Kakanin sa araw-araw, pagpadarin mo kami sa aming mga salaparanang pagpapatawad namin sa nagkakasalan sa amin. Adon mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis. Amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo sa amin ang kapayapaan. Magsilunod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak, na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ang pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Dalangin sa'yo ay pagpalain. Ang darating sa aming isang linggo. Upang dito kami ay makatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Maraming salamat sa mga naglingkod sa ating dambana, sa kasama nating pari, si Father Jovan, sa mga kasama nating seminarista, at sa inyong lahat na mga nagpamisa, nagbigay ng pamaskong handog, sa mga bisita namin galing sa iba't ibang lugar. Meron po bang dumayo pa sa Baraswain ngayon para magsimba?
Aba, meron pa rin. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Welcome po sa ating makasaysayang simbahan. At sa inyong lahat na naririto ngayon, salamat po at ingat po kayo pauwi. Paalala po, ang ating pong misa araw-araw sa buong simbang gabi ay 6:15 ng gabi at simula po bukas ay 4:30 a.m. hanggang December 24. Sa December 24 po ng hating gabi, ang misa po natin ay alas 9 ng gabi para sa bisperas ng Pasko. At sa araw ng Pasko, ang mga misa po natin ay tulad ng misa ng araw ng Linggo, maliban sa wala pong misa ng alas 6 ng umaga. Ang simula po ng mga misa sa Pasko at Bagong Taon ay 7:30 a.m. So, muli, sabihin sa katabi, masaya ako nandito ka. Sana bukas nandito ka uli. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko ang inyong ulo at tanggapin ang pagpapala. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at inihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patataginawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin, sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos, kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palang araw ang liwanag, matatanaw ng bulan, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Alleluia, Alleluia. Narito na ang manunubos, luwalhatiin ang Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.